Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw! Ang katulad ninyo yung mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Ganyan-ganyan kayo, sa paningin ng tao ay mabubuti kayo, ngunit ang totoo, punong-puno kayo ng pagpapaimbabaw at kasamaan. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw! Ipinagtatayo ninyo ng mga libingan ng mga propeta at ginagayakan ng mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid. At sinasabi ninyo, kung kami sana'y nabuhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi namin ipapapatay ang mga propeta. Sa sinabi ninyong iyan, inaamin ninyong kayo mga anak ng mga nagpapatay sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno, ang mabuting balita ng Panginoon." Kahit anong pagpapaganda ang gawin sa isang libingan, hindi maikakaila ang katotohanan sa loob nito ay kabulukan. Karaniwang pinipintura ng puti ang mga libingan. Kapag puti, mukhang malinis at maganda nga naman. Pero ito ay para itago ang katotohanan sa loob nito ay kabulukan. Marahil kaya pinapaganda nga ang libingan bukod sa pagpapakita ng pagmamahal sa yumao, ay para malimutan na sa loob nito ay kabulukan na dulot ng kamatayan. Dito kinumpara ni Jesus ang pagiging mapagpaimbabaw ng mga eskriba at mga pariseyo. Ang kanilang pagiging ipokrito ay tulad ng libingang puting-puti at pagkalinis-linis pero sa loob ay kabulukan. Ang salitang ipokrito ay katagana patungkol sa mga umaarte sa entablado noong unang panahon. Ipokrito ang tawag sa kanila dahil nga gumaganap sila ng papel na hindi naman sila. Naging negatibo ang kahulugan nito dahil sa mga taong nagbabait-baitan pero nasa loob ang kulo. Nagbabanal-banalan pero puno ng kasamaan at pananamantala ang kalooban. Sinasabi ni Jesus na nababasa ng Diyos ang kalooban. Wala tayong maitatago sa Kanya. Maaring malinlang natin ang ibang tao pero hindi ang Panginoon. Hindi tayo pwedeng magpaganda sa panlabas pero sa loob natin ay kabulukan ng kasalanan. Integridad ang katangian ng mga taong tapat sa Diyos. Sa pagkakaroon ng integridad, nagtatagpo ang kalooban at ang panlabas nating katangian. Nagkakasundo ang dalawa. Nagkakapareho sila, mabuti sa loob at sa labas. Wala silang away, walang alitan, walang kontrahan, walang salungatan. Ang taong may integridad ay gumagawa ng mabuti, may nakakakita man o wala. Hindi lang siya mabuti kung may nakakakita. Mas napapatunayan ang kanyang kabutihan kapag walang nakakakita at nakakapansin. Kung ano ang ginagawa mo kung walang nakakakita, malamang iyon ay ang tunay na ikaw. Tunay kang mabuting tao kung mabuti ang ginagawa mo kapag walang nakakakita. Ang ikumpara sa libingan ang pinakamasahol na puna na maaari nating matanggap. Hindi natin lubos maisip ang kabulukang nagaganap sa loob ng libingan. Hindi natin maiisip kung gaano ito karim-marim. Kung ikukumpara tayo sa libingan, yun na ang pinakamalungkot na araw sa buhay natin. Kailangan talaga nating magbago. Sa ating ebanghelyo, muling tinuligsa ni Jesus sila. Ang dahilan nito ay dahil sa kanilang pagpapakitang tao na ugali. Naniniwala ang mga pinuno ng mga Hudyo na sila'y pinagpala at maliligtas dahil tingin nila'y malapit sila sa Diyos. Subalit kung inoobserbahan nila ang mga tradisyon nila, hindi nila sinusundan ang kautusan ng Diyos. At gumawa sila ng 613 batas, ngunit hindi tinutupad ang mga ito. Tingin nila'y sapat na ang kanilang relasyon sa Panginoon. Nagdadasal nga sila at nagpupulong sa mga sinagoga tuwing araw ng pamamahinga. Ngunit hindi nila lubos na tinutupad ang kautusan ng Diyos. Binibigay nila ang mga ordinaryong Hudyo ng himutok na sundin ng mga ito. Pinatay din nila ang mga propeta ng Panginoon dahil hindi nila matanggap ang mga propesiya tungkol sa bayang Israel at sa Mesiyas. Kaya nga tinawag sila ni Jesus mga libingang pinuputi na bulok sa nilalaman. Mga kapatid, nakita po natin kung anong merong ugali ang mga eskriba at pariseyo. Mismo silang nagbintang nga mga akusasyon kay Kristo para patayin siya ng mga Romano. Pero makalipas ng 37 taon, hinayaang ni Emperador Tito na wasakin at sungin ng mga Romano ang lungsod ng Jerusalem dahil tunay ang propesiya at hinaing ni Jesus sapagkat hindi tinanggap ng mga Hudyo ang mensahe ng kaligtasan. Kaya sa ating paglakbay sa daang ito, naway gumawa tayo ng mabuti sa ating mga kapwa at isabuhay ang ating mga debosyon at tradisyon sa ating araw-araw na pamumuhay.